Hindi po ba? Opo. Ako, sasabihin ko sa inyo, ito po, obserbasyon ko yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan, tumino. Opo. Sasabihin ko ng diretso to. Opo. Didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayo magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang, ako sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin Yung barangay namin, ulitin ko, barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, tumino. Ultimo yung mga nakawan ng bibi nawala Ang kilay nun, ika nga. Kasabay nito, itinanggi naman ni Albayalde na mayroong reward system sa loob ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. Wala umano siyang nabalitaan tungkol sa reward system, maging noong siya'y regional director pa lamang ng NCRPO mula 2016 hanggang 2018. Bukod Yes. Magandang araw po sa inyo mga kasama at muli si Kuya Gus nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka naman sa ating mga video. Ayan, morning Philippines, morning world. At ito na po, meron po tayong bagong pag-uusapan. Pero bago yan, syempre, pasalamat muna tayo doon. Umabot na po ng 46,000 new subscribers. At doon sa natihan na walang sawang sumusuporta sa ating channel, maraming salamat po. At kayo ay ini-invite ko mga kasama. Kayo po ay ini-invite ko sa isang joint community. Makikita nyo sa gilid. Hit nyo na yung join dyan para sama kaya sa ating usapin. Sama-sama tayo dito sa ating channel. Pasalamat muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ano ba meron ngayon? Bago natin simulan, isang like, isang shares. At kung gusto nyong subscribe, kung bago ka lang, subscribe ka na para hindi ka mahuli sa mga bagong issue. Eto na. Ito si Katunying po mga kasama ay sa pariwari natin sa kanyang video, hindi na po siya naniniwala dito sa mga tuwadcom. Pero kayo na po ang huhusga sa bibigay nating slide sa inyo para mapatunayan natin na itong si Katunying hindi na po natutuwa sa mga pinagagawa dyan sa kamera. At doon nga sabi niya sa video, doon sa bayan nila, sa Nueva Ecija, tumino ang kanilang mga kababayan dahil dyan sa nangyari sa war on drugs. Abangan nyo pati yung dulo ng video natin kasi makikita nyo doon. Yung pag-amin, may pag-amin sige Katunying, ipasok mo. Po gabi, saka pa ako nandito ngayon kasi ngayon po ako nagkaroon ng pagkakataon. Thank you po. At kahit nabigla lang ako sumulpot dito, ay nandidiyan po kayo. Alisin ko muna to si Ma'am Garma dito. Anyway, mga kababayan, alisin ko lang muna to. Hide. Yan, hide. Hanggang kailan ba ang Quadcom? Ang sabi po ni Congressman Romeo Acop na ating pong nakausap kanina sa 2x2, mukha daw pong mahaba-haba pa. Dahil nga sa ang dami po nilang paksa na tinatalakay. Ang isa pa pong tanong doon, ito bang mga nagsusulputan na mga testigo na ito, testigo o kaya naman mga dating opisyal ng pamahalaan na may lakas ng loob ngayong magsalita, hindi ba babaguhin yung kanilang mga sinabi? 'Di ba? Alam nyo, dito sa bansa natin bagamat binago na po ang batas tungkol sa perjury, wala pa ring takot yung ibang mga nagsasalita dyan, lalo na nga po sa committee investigation ng both houses of Congress na magsinungaling. Opo, may bago na pong batas tungkol sa perjury at kung di ako nagkakamali,
ay hanggang 12 taon po ang kulong sa perjury ngayon. Opo, hanggang 12 years ang sentensya, may multa pa. Yun. 1,000,000 yata ang multa. Ano po? So, kahit meron na po tayong bagong batas tungkol sa perjury, marami pa rin po ang mga nagsisinungaling sa mga testigo. Kaya lang, ang tanong natin sino ba yung nagsisinungaling? Yan. Meron kasi tayong problema. Alam niyo po ang problema natin na na-discuss na po natin noong nakaraan. Yan. Ang mga mambabatas ba, alam na nila ang katotohanan. Pag sinabi nating alam na nila ang katotohanan, hindi ba ang tanong ko nga kung alam na pala nila ang buong katotohanan, ba't pa sila nag-iimbestiga? Yes, tama. Ngayon, pag meron po silang inimbestiga at naging kontra sa kanila pong nabuong konklusyon ang sinabi ng kanila pong bisita, ang sasabihin nila, ito'y nagsisinungaling. Ano po? Yun ang hindi ko magustuhan Pwede naman gamitin ng Kongreso ang Ayan, kita nyo, meron na tayong isang ebidensya na hindi na nagugustuhan ni Katunying ang nangyayari dyan sa kamera. Oo. Kasi, pero inyo naku po, pag hindi na nagustuhan ang sagot, ipapahiya di umano at isasite in contempt. So, ano mangyayari doon sa resource person nila? Ngayon, hindi nyo masisisi bakit si BP Sara, si General Bato, ay ayaw pong humarap dyan sa pagdinig na yan. Pero mo, BP Sara, pinahiya na nga nila Pinapahiya na nga nila. Paano pa Senator Bato? Tuloy mo, Katonying. kapangyarihan ito na mag-contempt sa kahit na kanino. Basta, at napatunayan nila na una, hindi sila nire-respeto. Pangalawa, lumalabag sa mga alituntunin. Pangatlo, kung talagang maliwanag na maliwanag yung pagsisinungaling. Kaya lang, paano mo nga malalaman na yung kausap mo nagsisinungaling? Pare-pareho naman tayong madaling maisahan. Hindi ba? May mga tao nga na sa sobrang galing magsalita kung magkaminsan kahit kasinungalingan yung sinasabi, napagkakamalan na natin na katotohanan Meron naman po talagang ganung mga tao di po ba? Yan. Kaya ngayon hindi natin maintindihan kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo, Tama. mga kababayan. Sino ba nagsasabi ng totoo? Halimbawa, puntahan po natin to si Madam Garma. Ito pong si dating PCSO, dating Police Lieutenant Colonel Royina Garma. Katakot-takot na po ang sinabi niya sa Kongreso sa mga naunang pagdinig. Tapos, nung Biyernes, meron po siyang inilabas na statement na ito po ay tinatawag po nating sworn or signed affidavit. Affidavit. Tama. Ang ibig sabihin po ba, lahat ng mga sinabi niya nung una na kontra dito sa kanyang signed affidavit ay kasinungalingan? Di ba? Sabi ko sa inyo Ulitin natin dahil marami na po siyang testimonya, mga sagot sa katanungan ng mga kongresista ng mga naunang pagdinig, mga kababayan. Yan po ba ay... Ito sasabihin ko sa inyo mga kasama. Kagaya na sinabi ni Katunying, nung unang investigasyon, nakapag-submit niya ng affidavit niya. Mayroon yung sworn affidavit. So, doon pa lang, dapat, kung talagang hindi nila pinapaboran o kung talagang hindi scripted yan, yung investigasyon na yan, doon sa sworn affidavit na nilatag ni Garma at nakilala at nalaman nila na nagsisinungaling, 'di ba? Kinulong na nila. 'Di ba? Kung hindi planado 'yan, kasi affidavit mo 'yun Affidavit ni Garma 'yun. Ibig sabihin, nanumpa na siya doon, magsasabi siya ng pawang katotohanan.
O ngayon, yung pawang katotohanan ng una, bakit nabago? Oo. Tapos ngayon lumalabas, ito na si Garma, siya na ngayon yung pangunahing witness. Iba talaga dati yan. Tuloy, Kuya Tunying. Yan po ba mga kababayan kong minamahal ay nagpapatunay na lahat ng sinabi niyo noon ay kasinungalingan at lahat ng sinabi niya ngayon ay katotohanan, Ganyan. mga kababayan ko. Paano kung bukas? Bukas iba uli sabihin ni Garma. Halimbawa lang, hindi naman, sasabihin nyo, hindi, nag-execute na yan ng affidavit sa totoo lang po, yung pong oral testimony niya na sinumpaan naman niya, sabi di ba, nagtaas na siya ng kamay, I swear to tell the truth and nothing but the truth, di ba, nagsumpa silang gano'n. Yung pong bisa ng nakasulat na affidavit na may Yan. pirma niya at sinumpaan niya, Yan. at saka po yung nakasulat ay yung pong Panunumpa. testimonya niya na Ayan. oral, pareho pong sinumpaan yun Kaya ngayon, sa totoo lang po mga kababayan, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Nahihirapan po akong hinuhain. Kasi halimbawa, yung binanggit po niya, yung binanggit po ni Garma na meron daw pong Davao example, ano po, na meron daw pong reward na ibinibigay sa mga pulis na papatay ng mga drug suspect gagawing national, lahat ng tinanong doon nagdi-deny Yes, tama. Lahat ng tinanong, maliban na lang kung may magko-corroborate dito sa sinabi nitong Davao model, sorry po, Davao example. Thank you mga Temyong. Ano po? Lahat ng sinasabi niya, walang umaamin. Tandaan po ninyo, kung isang tao lang ang magsasalita at walang magko-corroborate nito, medyo mabibigatan po tayo doon. Hindi po ba? Medyo mabibigatan po tayo doon. Kasi kahit naman sa husgado hindi po sapat ang testimonya ng isang testigo lamang para po ito ay sabi nga for it to stand court scrutiny. Yan po ang sinasabi ng mga abogado. Pero mga kababayan, kung ang kanyang sinabi ay may magko-corroborate nito, diba? May mga testigong lilitaw at sinabing, ako nga ay isa din akong opisyal ng pulis. At nung bawat pinapatay namin ito, kumikita kami. Ito, may listahan nga ako. Pagka ganun po, medyo matindi po yun, mga kababayan. Tama. Hindi po ba? Yun po yung sinasabi natin. Yes, baka exciting yung sinabi ni Garma. Subalit, sa kabila po ng excitement na dala po nito sa ating lahat. Excuse me. Kasi parang umiyak di ba? Pagka ang tao umiyak, lalo pag babae umiiyak parang medyo maaantig ka din di po ba mga kababayan? Tama. Pero kung wala pong magko-corroborate sa sinabi niya, do we take it hook, line, and sinker? Sabi nga po ng mga Inglesero, do we take it as a gospel truth? Hindi ba? Mga congressman din naman na nagsabi, binasa mo na pa mo, magbuhos ko na. Ibig sabihin mo na yung buong katotohanan. Tama. Pero until and after someone comes forward at magko-corroborate sa sinasabi niya, palagay ko po salita lamang po yun. Kaya kung may mga testigo dyan, mga opisyal ng pulis na willing na mag-corroborate kay GM Garma, mga kababayan, lumantad na kayo. Ano po? Siyempre,
Tama din naman yung tanong ni Congressman Acop eh. Sabi ni Congressman Acop, ito yung diagram na ginawa mo. Ito, may mga kasalanan. Ito yung mga may kasalanan. Ito yung sinasabi mo may gawa niyan. Tapos ikaw, wala ka sa diagram. Tama, Ano ibig sabihin di ba? nun? Inililigtas mo Ang sarili yung, mo. sarili mo. Mm. Inililigtas mo lang yung sarili mo. Abe, sabi ni Congressman Acop, maligo ka na. Kumbaga, magbuhos ka na, binasa mo na yung paa mo. Ano po? Ito, Katunying, isang patunay lang na itong ginagawa nilang bagong pelikula. Kaya nga sabi nila yung kay Alice Guo, tatapusin na. So, ano nangyari sa kaso patungkol kay Alice Guo? Diba? Ito, hindi natin masabi si Alice Guo ay masamang tao. Meron po siyang mga video na talagang mahal na mahal siya ng mga taga-Bamban. Na itong mga nasa Senado, di umano, ay gumagawa ng istorya o kinukonekta siya sa Pogo sa Kapangulong Duterte. Tapos na. Ayan, ayon niya sa video na kay Chis Escudero. Ngayon, ito na naman, papasok na naman itong mga usapin na ito. Oo, premiere night? Okay lang ba premiere night ng palabas na yan? Sundan natin yan sige, pasok ka, Tunying. Mga kababayan, mahirap yun. Mahirap yung ganun. Kapag kami sinabi kang mga ganung katinding detalye, malamang kasama ka doon, di ba? Nagdighay ako bigla. May nakaalala yata sa akin. Ito, ayun. Ayun. Ngayon, yung sa kabila po ng mga sinabi ni GM Garma, ay may statement po ang Malacanang, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Sinabi po nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin na ang pasya ng Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nagbabago. Ano po ba ang pasya ng Pangulong Bongbong Marcos? Na ang Pilipinas ay hindi muling sasali sa International Criminal Court o ICC. Ito daw po ay sinabi nitong si kita nyo sabi ni Katunying ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na muli sasali sa ICC. Ngayon, itong mga nagbabalita dyan, nagtataka tayo, bakit lagi nilang sinasabi, andito na ang ICC. Nakapasok na ang ICC. Di ba? Puro sila kasi nungalingan. Tuloy. Executive Secretary Lucas Bersamin sa harap ng mga panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na ang findings ng House Quadcom ay isumite sa ICC. Kasama po sa findings na ito na sinasabi po ng ilang mga abogado ay ang testimonya ng retired Police Colonel Reina Garma na nag-aalok daw po si dating Pangulong Duterte ng cash rewards sa bawat isang suspect na sangkot sa illegal na droga na mapapatay sa ilalim po ng war on drugs ng Duterte administration. Ang sabi po ni Secretary Bersamin ay ganito, the Philippines will not return to the ICC. Tama. Base lang daw po dun sa testimonya na yon, the President is not expected to change his mind. The President is not expected to refer the Quadcom matter to the ICC. Yun po ang... Alam nyo yung mga ganyang usapin, ipapasok mo sa ICC, nakakahiya lang po ang Pilipinas. Ibig sabihin lang yan, kayo po ay walang mga
Oo. Kayo po ay walang yung mga hatuwadkom na yan di umano sila po ay mga walang yagballs. Oo, kumbaga. Saka kung ipapasa nila po sa ICC yan, alam nyo mangyayari, ibig sabihin, wala nang batas ang Pilipinas. At saka hindi naman ka panipaniwala. Hindi paniniwalaan ng ICC yan. No? Kasi mismo, ang European Union dati, sila po ay pabor. No? Hindi po sila kontra. Sino ko kontra ng mga bansa? Sino ko kontra ang bansa? Ang alam nila ay droga ang pag-uusap. Kahit ilang bansa, kahit anong bansa po, basta droga ang pag-uusap, galit na galit sila sa mga ganyang bagay. Tapos ito mga tuwadkom di umano, kontra sa war on drugs. Mag-isip-isip nga kayo mga tuwadkom. Hindi na kayo pinaniniwalaan ng tao sa mga kagagawan nyo. Ayan lang po ay binabasa ko rito. Ayaw niya sa mga nagko-comment. Tayo, reactionist lang naman tayo. Tuloy. Sinabi nito pong si Executive Secretary Lucas Bersamin. So, yung pong mga tao dyan na siguro sabi ko nga, ginanahan. Baka yung sinabi ni Garma na ito ay magamit ng ICC para po papasukin ang ICC dito sa Pilipinas at makipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC at sumali tayo uli sa ICC, mga kababayan, ay hindi daw po mangyayari ayon po sa pahayag mismo ng Little President, ito pong Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayun, yun po yung binabanggit natin. Pero, alam nyo, at narinig nyo naman po ito sa akin na dati pa, mga kababayan. Ito, uulitin ko lang. Yung pong war on drugs Yan. ng Duterte administration, yes, noong pa man ay nababanggit na nating may mga paglabag sa batas sa ating pong palagay. Nababanggit din po natin noong pa man na ang war on drugs na ito ay hindi naman nakasungkit ng mga malalaking isda, ika nga, ng mga totoong mga drug lords, kundi mga dagandingding, ang mga pinapatay ay mga nandidiyan sa mga kalsada. Pero sa totoo lang, ito, umaming kayo o hindi, mga kababayan, umaming kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yon? Sige nga po. Yun ay tatanong ko. Opo, hindi po yun ang itatanong ko sa inyo. Kumusta po ba yung mga barangay ninyo, especially yung walang kinalaman sa illegal na droga, ang tinatanong ko kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Opo, kayo po ang magsabi. Kasi, kampo yan ang totoo pong sukatan, ng kung umayos ba ang ating mga pamayanan, umayos ba? Kayo po, kayo mismo, kayo pong mga mamamayan. Hindi po ba? Opo. Ako, sasabihin ko sa inyo, ito po, obserbasyon ko yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan. Tumino. Opo. Sasabihin ko ng diretso to. Opo. Didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano nangyari sa nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayong magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang paglabag sa karapatang pantao.
Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na inosente. Meron po. Meron po, marami po. Di ba may mga documented naman yan? Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Ako, sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin. Yung barangay namin, ulitin ko, Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, tumino. Ultimo yung mga nakawan ng bibi, nawala eh. Opo. Opo. Siguro nga, yun ang epekto sa tao ng takot, 'di ba? Natakot pati yung nawawalan po ng lakas ng loob ang mga kriminal, nagumawa ng masama. Lamang ang nangyari po, meron talagang mga paglabag sa karapatang pantao noon. Meron po talaga. Wala tayong narinig noon kundi nanlaban, hindi po ba? Nanlaban. Pero ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo eh. Sa inyo ko po tinatanong eh. Mga kababayan, tinatanong ko kayo. Oo, maraming mga paglabag sa karapatang tao. Oo, meron ding mga taong napahamak. Dahil po sa war, kaya nga war on drugs na ito. Pero kumusta po ba barangay nyo? Hindi po ba? Dapat ba makapagkamit ng hustisya ang mga napatay nang wala naman silang kasalanan? Oo naman. Oo naman. Opo. Kaya sinasabi ko lang dito, balansihin natin ang pagtingin doon. Am I justifying the killings, illegal killings? No. Tinatanong ko lang sa inyo, ano ba ang sitwasyon sa inyong barangay nung panahong yon? At ngayon, kumusta ba yung barangay ninyo? Kumusta ba Wala yung na. Back to normal, Katunying. Back to normal. Balik sa dati. Samut-saring alam mo na kung ano yung nangyari dati. Nung nawala ang dating Pangulong Duterte. Oo, back to normal na. Nung pumasok ang Duterte, nawala silang lahat. Oo, nung nawala ang Pangulong Duterte, balik sila lahat. So, sa makatuwid, wala na. Sana mabalik ang mga Duterte para may pangilang batas sa Pilipinas. So ito, napakinggan natin si Katunying. Ibibigay naman natin ng slide patungkol doon. Isa pong Chief of Staff, dating Chief of Staff nagsalita na po na itong si Garma si Karma at yung pinapaniwalaan ng mga Huwadcom ay nagsisinungaling. PNP Chief po pasok natin PNP Chief. Ikaw ang magsasabi sa mga kasamahan natin dito na laging nakasubaybay, lagi pong nakasubaybay sa ating channel. Kaya pwede mo bang ikwento sa amin, PNP Chief, para naman ito'y maliwanagan itong mga to. Kung ano talaga yung sinasabi ni Garma, na puro kasinungalingan. Sige, pasok kuya. Sa iba pang balita, inamin ni dating Philippine National Police Chief na si retired General Oscar Albayalde na malapit ang dating PCSO General Manager at Police na si Regina Garma kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating hepe ng pambansang pulisya, namumukod tangi si Garma na dumaan sa donning of ranks kay dating Pangulong Duterte. Narito ang buong detalye sa report ni Kyle Bulyas. Ikinwento ng dating hepe ng pambansang pulisya na si retired General Oscar Albayalde na namumukadtangi si dating PCSO General Manager Regina Garma na dumaan sa donning of ranks kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya'y police colonel pa lamang. Tumutukoy ito sa seremonya ng pagkakabit ng insignia sa mga pulis kapag tumaas na ang kanilang ranggo. Sa programang 2x2, isinalaysay ni Albayalde na si Garma lamang ang nag-iisang colonel na nagpadon ng ranggo kay Duterte sa harap mismo nilang mga general ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines. Kaya natural kung makikita mo po yung na mag-isa, idodon ng rank ng isang Pangulo. Medyo alam na po na siguro na lahat na bagyo. Iba ito. Iba ito. Dahil kami nga po, hindi dinodon ng rank ng Pangulo, kundi ikaw mag-chief PNP lang. Oo nga, general na yun. General na, tapos PNP.
Opo, medyo marami po talaga ang medyo tumaas ang kilay noon, ika nga. Kasabay nito, itinanggi naman ni Albayalde na mayroong reward system sa loob ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. Wala umano siyang nabalitaan tungkol sa reward system maging noong siya'y regional director pa lamang ng NCRPO mula 2016 hanggang 2018. Bukod dito, nilinaw ng dating general na wala silang naging usapan ni dating Pangulong Duterte, direkta man o hindi, tungkol sa pagpapapatay sa mga drug suspect. Matatandang itinalaga ni Duterte si Albayalde bilang Chief PNP noong 2018 pagkatapos ng panunungkulan ng ngayoy senador na si Ronald Bato de la Rosa. Para sa MB. So ayan mga kasama, naliwanagan na tayo. Wala ho ang mga reward system yung mga pinagsasabi ni Garma. Kaya naman, gulat na gulat ang taong bayan, bigla hong gumagawa sila ng script patungkol sa pagdiin sa dating Pangulong Duterte. Nakakatawa Nakakatawa at nakakaawa. Alam niyo bakit? Kasi po, yung pangalan na yan, pangalan niya ay wala na. Wala na siyang kredibilidad na iharap sa mga taong bayan. Pati siguro mga damay-damay na yan. Siyempre, pag anak yun naku, sinungaling pala yung nanay niya. Diba? Ganun ang mangyayari. Yung presyo ng mga tao sa kanila, wala na. Kahit sila saan pumunta, pati yung anak niya, mga ganyan, madadamay na. Sana wag naman natin lahatin. Yung kung nanay lang. Yung mga anak wag idamay. Kasi wala namang kinalaman yung anak dun eh. So ganun pa man, sinasabi nga natin, ito mga lumalabas na issue, ito ay isang pandidiin lamang, no? Pandidiin sa kampo ng mga Duterte kasi alam nila midterm election, matunog pa rin ang pangalan ng Duterte. So kung sino ang inendorso ng Duterte, sigurado may lulusot. At saka samot-saring paninira eh. 'Di ba? Doon nga sa kampo nila walang paninira nangyayari. Ngayon dito sa kampo ng mga Duterte talagang kay Bongo, kay Bato, kay Duterte. Etong mga to, nasa kamara pa ang sumisira di umano. 'Di ba? Sa pamamagitan ng mga witness nilang baluktot ng isip. Yan na. So, sabi nga natin, mga ebidensya nila, wala. Ito ay isang ebidensya naman. Kung si General Albayalde ay patawag nila sa kamera, sigurado, supalpal sila. Wala na naman silang pelikula. Lugi kagad yung producer. No, hindi nagtagal. Agaya kay Alice Guo, medyo matagal-tagal yung pelikula nila. Wala rin nangyari. Kasi nga, kinukonekta nga lang si Pangulong Duterte doon. Na wala namang kinalaman. Pangulong Duterte, Bongo, si Bato. Anong nangyari? Hindi umamin. At walang aaminin eh. Sabi ni Alice Guo, hindi ho kasali yan. Si Pangulong Duterte, wala po siyang kinalaman dito. Di walang nagawa ngayon yung mga tuwadkom. Di umano. Ito na naman. Nagpalabas ng bilanggo. Di umano. Ito kay Bato. Nakapokus kay Bato. Ano na naman? Meron nagsasabi, nako. Drug, yan? Ba sabi doon? Lord of the King yan. Tapos, gagawin yung star witness? Wow! Kaya nga sabi natin, isang like, isang share. All goods na po tayo dyan. Kaya i-like nyo yung video para maganda yung algorithm ng ating YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye-bye!